Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. The lady that you see talking on TV is not my sister. Wala na. Nagkadalit-silitsi na talaga ang magpamilyang Marcos. Nag-away na naman ang mag-ate, anak ng kagwang. Paano ba kasi itong si Buboyem, sinabihan niya na hindi daw niya kapatid, itong si Senator Amy, anak ng kagwang, magkaiba yata talaga ito ng tatay eh. At ito na, lalong babagsak dito si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Saldi ko po, naglabas ho ng listahan ng mga kickback na na-deliver niya kay Bongbong Marcos kasama kay Martin Romualdez, anak ng kamuti. Katapusan na talaga ng mga hinayupak na ito. Wala na po kayong takas sa mga kasinungalingan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Walang uminom lang ako. Hoy, magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Pa-subscribe din po sa mga gusto pong makapanood sa akin ng live. Yan po, alas 2 hanggang alas 4 sa Berada Aguila po yan. Pag-usapan po agad natin itong mga kickbacks. No, na deliveries na bagong isiniwalat ni Saldico. Ito na nga yung sinasabi ko, patay talaga kayong iwiim, no? Hindi pa po tapos itong si Saldico. Alam ko marami pang mga alas, marami pang baraha itong si Saldico na ilalatag na ikakabagsak ng magpinsang Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Kasabay ho, sa paglabas po ng warrant of arrest laban po kay Saldico, aba ho, bumanat naman si Saldico at nilabas po niya ang mga listahan, no? Mga listahan ng umano'y deliveries ni Saldico kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Patay ka, bubuing! Kaya tuliro na sila ngayon, no? Ito, ang mga banat ni Saldimo. Ito. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pag-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Okay, so same din sa ginagawa ni Saldico, parang Netflix series. Yung kanyang mga pagkanta na naman ngayon, mukhang okay itong pagkanta niya ngayon, hindi na sintonado. Talagang baon na baon dito si Bongbong Marcos kasi nga, ito deliveries na po ito, listahan ng mga deliveries, at magkano po yung bawat deliveries. Yung intro niya, 2 billion daw ha. 2 billion yung deliveries monthly kay Martin Romualdez, at ayon sa kanya, hati daw, no? Sila ni Bongbong Marcos dito. At bukod po to sa 50 billion pa na kickback. O ito, pakinggan po natin si Saldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Grabe no, parang gawin siyang terorista, no? Ang tindi naman ng putang ina script na yan, parang TVS lang yung datingan, no? Si TVS nga ginawang terorista eh. Kahit wala po siyang yung private armies, ginawang terorista. So ito kay Saldico, yung sinasabi niya, posible rin ho mangyari sa kanya ito kasi nagawa naman ng gobyernong Marcos sa isang kongresista na si Arnie TV. So may sense yung mga sinasabi niya. May pagurgur talaga siya. Ito ho ang premyo mo, Saldico, sa pakipagsabuatan sa mga kurakot. Banat ka ng banat sa mga Duterte na karma tuloy si Saldico, anak ng kagwang. Pagbayaran mo yan, Saldi. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Okay, so ito. So yung simula daw ng 2026, no? 2022 hanggang 2025, umabot na sa 56 billion ang na-deliver ni Saldico
kay Bongbong Marcos. Oh. Hiwalay pa yung mga insertion niya na 100 billion ngayong 2025. Sinagat talaga, Nyor. Putang na, nagpakasasa itong hinayupak na to, no? Dati-tiba si na Junior talaga, oh. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. So meron pang 97 billion na insertion. Putya, no? So i-run off na natin, 100 billion. So 200 billion na, 256 billion na. Ang nakulimbat ni Da Junior, putang na mga trilyon talaga siguro yung mga nakuha nilang pera sa bayan, no? Simula yung nakaupo na si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, kaya pala tinanggal agad yung Presidential Anti-Corruption Commission ni former President Duterte dahil ang purpose pala mangawat ng mangawat, maglimas ng kaba ng bayan, kasama ho sila si ni Martin Romualdez. Ito na ho yung totoong kwento sa pangungurakot. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. Okay, stop muna tayo doon, no? Kasi nung pagkaupo pala, so ang direktiba ni Martin Romualdez ay mag-deliver ng 2 billion buwan-buwan sa kanila, 2 billion at hati daw sila ni Bongbong Marcos dad. So, tig 1 billion sila kada buwan, anak ng kagwang. So, ilang taon na ba? O ilang taon na ba si Bongbong? So, ano na? Lampas 3 years na. Kung deliver buwan-buwan, sabihin na lang natin, no? 3 years na, 12 times 3, so 36 times 2, 72 billion na. No, yung deliver, ito yung SOP buwan-buwan. Na-deliver kay Bongbong Marcos, maghahati sila ni Martin Romualdez kasi sabi man natin, so 36 billion. Except pa yung mga bilyonis na insertion, anak ng kagwang. Kaya lasing na lasing sa pulburon pala si EWM. Damo pira, pinukurakot ninyo. Tuloy, saldi mo. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko, sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. So merong bagong personalidad, Josephine Sereno. So yung Paul and Mark, yun yung security niya talaga ni Saldico, yung tagatanggap ng malita-malitang pera na isiniwalat na ni Orly Gutisa. Putsa, pakawalan nyo na si Orly Gutisa. Totoo lahat ng sinasabi ni Orly Gutisa. Ito na, pinatunayan na ni Saldico, Paul at Mark. Yun yung humarap sa kanila. So ngayon, yung Paul at Mark, yun din naman maghahatid doon sa kay bahay ni Martin Romualdez at ang kaharap yung Josephine Sereno. Bago ho ito. Nagkakunik-kunik na. Ito po yung sistema ng delivery. Galing sa DPWH, papunta po doon sa kay Saldico, pagkatapos sinasalon ni Paul Mark, pagkatapos Saldico, delivery naman doon kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Putang mapya talaga, no? Ang dami pong dinaanan ng pera. So, Saldico, napaka-imposible naman, hindi ka talaga nagbawas kahit isang malita lang. Ako, hindi ako naniniwala na wala kang bawas. May bawas ka siguro. No, may porsyento ka, napaka-imposible. But, kasi kung wala pong natanggap si Saldico dyan, yung sabi niya kasi, napunta na lahat kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, bakit ba ako tatanggapin? I-deliver nyo na lang doon diretso kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Sa bagay, kung yun talaga ang kagustuhan ni Bongbong, idaan muna sa'yo, pagkatapos sa'yo, i-deliver nyo na sa amin. Parang yun ang standard, ang tawag dyan, Standard Operating Procedure. In short, is OP. Okay nga, tuloy natin, Saldico. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. So, kumbaga, magkortesi ko lang yung mga malita. Dumadaan lang daw yung malita. Pagdaan sa kanya, pupunta kay Martin Romualdez. Ba't pa ipadaan mo sa bahay mo kung wala kang kickback, anak nakamutik eh? So, dito mukhang hindi ako naniniwala kay Saldico na hindi siya nakinabang sa mga malita-malitang pera na idinaan po sa bahay niya. Ito naman, nagkatugma na sinasabi ni Orly Gutisa na dinideliver nila dito kay Saldico ang mga kapirahan na yan. So, paano ho ito? Hindi ako naniniwala na hindi ka nakinabang Saldico. Sa lahat siguro ng sinasabi ni Saldico, ito lang hindi ko paniwalaan, yung hindi siya nakinabang. Ang kinabang ka, napaka-imposible naman yan. Kanta mo na lahat. Oh. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. Oy. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. So, ikaw lang yung parang taga-record, no? Taga-record na, oy, may delivery na dyan, Speaker, papunta na dyan yung malita-malitang pera, bilyones.
na kinurakot ho ninyo, hati na kayo ng animal mong pinsang nakangiwi ang panga. So may recording. So parang siya yung finance department, tama ba? Okay, record nyo na ho. Ayan. Pero, putang ina. Tira ho yan eh. Kahit man sana isang malita, napaka-imposible naman ho para sa akin. Sa bagay, kung stricto si Buboy, sige, bawasan mo, magurugur ka. Sige, record ko na lang. O sige, nandun na. Papunta na dyan, speaker. O, ubusin mo yan. Tuloy po. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker. Kaya yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Okay. Hindi daw nabubuo yung yung 56 billion. Kaya yung 2 billion, minsan hindi nabubuo kaya yung 55 point something lang so hindi umabot ng 56 kung idutal natin 56 divide to 2 billion ba? So 28 months. 28 months ho itong deliveries na ito kasi 2 billion daw per month eh. So 2 billion per month so umabot ng almost 56 billion. So tama 28 months. Teka lang oh. 56 billion man, di ba? Yung inabot. So, ilang billion yung delivery nila bawat buwan. Ano natin, itutal natin baka mamali tayo. Ayan, 28 months nga. So, 28 months na delivery ho nila. So, kahit ang pagkaupo talaga pala, no? Simula ng 2022, so tumutugma yung sinasabi ni Saldico, yung simula na nagiging General Appropriation Committee Chairman ho siya, ay meron na, nag-start na po yung deliveries na 2 billion bawat isang buwan. At hati sila ni Bongbong Marcos dyan. No? Ating kapatid, ang makurakot na magpinsan. Ayan ang maliwanag dyan. 28 months na ginagawa ho nila. At natigil lang. Ngayon lang taon siguro. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Okay, ito po yung resibo na nilalabas ni Saldico kasabay daw ng video ito. So, ipakita po man natin, no? Ipakita po natin yung listahan. Narito po yung listahan. Saan ba? Sorry, hindi ko na-add yung listahan. Ang dami ho eh. Ang dami pong lista. Ayan o, ang haba. Anak ng kamote o. Ayan po yung listahan ng deliveries. So, isa-isahin natin muna. Kasi para meron tayong basihan sa sinasabi ni Saldico, so mga 28 months yung deliveries. So, ang delivery, sa September 1, nag-start na. 2022. May deliveries na po na 450 million. Oh. Ito po yung mga SOP, no? Kumbaga, ito na yung mga nakulikta. September 1, September 17, 550 million. September 26, September 26, 661 million. September. So, pag tiningnan nyo po yung September, yung 2022, September, kasi sabi man, 2 billion per month. Oo nga, tama si Saldico, hindi umabot ng 2 billion yung September. So, a total of 1.5, mga 1.5 billion lang yung na-deliver. So, tumama si Saldico na hindi daw lahat ay umabot ng 2 billion. Tingnan natin by October. So, yung October, dalawang delivery. So, October 5, yung collection, October 5, 2022 at October 5, 2022, 500 million pesos. Tapos, October 15, 2022, 1 million. Yan, 1 million, 1 billion. So, a total of 1.5 billion pesos. Putsang ina, no? Diyan pa lang sa September, October, meron ng 3 billion singiwem at saka si Tambaluslos. Ito yung matindi. November 11, so may deliveries na 1 billion. 2022 ito. November 20, meron pong, November 18, may delivery na 500 million. November 20, meron ding delivery na 500 million. November 29, meron ding delivery na 500 million. A total of 2 billion pesos. So, tumama po ng November 2022. Pagdating naman po ng December 2022, December 3, 500 million. December 10, 500 million. December 18, 850 million. So hanggang 850 million. A total of mga almost 1.50 billion pesos. Mag 2 billion din nung December na. Katapusan na ho ng taon. So ito, pagdating ng January, Merry Christmas. Merry Christmas sa bagong taon, puno ang bulsa ng mga buhaya. January 8, 700 million agad. January 9, 300 million, so 1 billion na. January 13, 500 million. January 18, 500 million, 2 billion na. January 20, 500 billion. Uy, 500 million, 2.5 million na. January 25, kutsa, ang laki ng January 25, ganun pa rin, 500 million. Uy, 3 billion. Yung deficit ng September, October, na-carry over ng January. So, nagiging 3 billion yung delivery ng January. Anak ng kagwang kabubuhem. Ang ina ng buhayang-buhaya kayo ni Tambaluslos, ha?
February 1, 2023 na ho ito, 1 billion. February 6, 500 million. February 8, 500 million. 2 billion na. February 14, 500 million. 2.5 billion na. February 18, 500, 3 billion. 3 billion yung delivery sa anak ng kagwang. Sus, sa Marso, January, 3 billion. February, 3 billion. 2023 ha. Utang binawi, no? March 1, 500 million. March 6, 500 million. March 10, 500 million. So 1.5 billion na. March 20, 500 million. So 2 billion na. 2 billion sakto nung March. Anak ng kagwang, no? April 2, 432 million pesos. O may dalawang delivery ng April 2. Magkaiba siguro ng oras to, anak ng kamote. Merong 500 million sa isang araw. 1 billion yung deliveries. Okay, ninam. Sipin mo ha, isang araw lang yan. Merong delivery, 1 billion. April 19, 500 million. O, so doon na nagkaano. So 1.5. Yung April, bumabagsak sila dyan. Mukhang mahina yata yung proyekto. Hina yata yung kickbacks matumal. Tangina nyo, bilyon-bilyon yan. Pagdating naman ng Mayo at least 500 million. Mayo at 12, 1 billion. So 1.5 na agad. O Mayo at 12, dalawang delivery, may 1 billion, isang 654 million. So dito pa lang 2 billion na sa Mayo. Tapos, 2 billion ng Mayo. So isakto 2 billion, 2023. So August, utang na pag tiningnan mo, ang lalaki na ng deliveries. No, sige na. Ito may malaking delivery. Laktaw tayo, tol. Pagdating po ng 2024, ito na ho, eleksyon na to. Para eleksyon na to, 2024 na ho eh. No? Yan, pagdating ng 2024, ito election time na. December 2023, may po 1.2 billion, isang araw lang ho. December 2023. So pagdating ng December, 2.2 billion, 2023. Ito, 2024, wala nang patawad sa mikrobyo ang mga animal. Kasagsagan na ng eleksyon to, di ba? Kumbaga, kurom na. Gastos dito, gastos doon. So, January 2024, January 8, 1 billion. Delivery, isang araw. January 19, 1 billion, isang araw. Utang ina, no? So, a total of 2 billion. So, billion na yung deliveries. Hindi lang 500 million. Anak ng kamote, oh. 2024, pagdating ng Pebrero 2024, February 1, 1 billion. February 12, 1 billion. Wala nang 500 million. Billion na ang deliveries, isang araw lang. Grabe, oh. At 2024, puno ng pira ang grupo ni Bubuim. Billion ang deliveries. Putang. So yung total nga na delivery ay 55.4 billion. So mga 56 billion na po. Yung total na delivery ni Saldi mo. Itong December 20, ito merong delivery na on the spot, no? O delivery to Office of the President. November 29, 2024. 1 billion. Hindi, oh. Kaya nalula ko sa numero. 1 billion, 1 trillion. Ito, 100,000 million. Billion nga. Ito may sideline pa si Bubuim. November 29, 2024, 1 billion i-deliver kaya sa Office of the President. So, ibig sabihin kay Bubuim na to. December 2, so 2024, may delivery, care of kayo si Cadiz, delivery kay BBM, 200 million. December 5, nag-deliver ulit, care of kayo si Cadiz, 800 million. So, mga 1 trillion para kay BBM. So, total care of kay Cadiz, 1 billion pa rin. So, ngayon, pag tinutal na natin lahat ng deliveries, a total of 57 billion, mga almost 58 billion ang mga hinayupak ng urakot ng mga bugok ng mga buhaya. Yan po yung nakakalula yung numero, hiningal ako. Billion ho yan, pinag-uusapan natin. Pera po yan ng bayan. Hindi po yan pera ng mga tangang mga buhaya, hindi yan pera ni Bongbong Marcos. Paano na po mga bubonistang tanganista? Merong deliveries, meron pong resibo, itong si Saldico na patunay na may delivery siya kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Anong sabi? 2 billion bawat buwan. Meron nga ho tayo, nakita sa listahan, 3 billion pa umabot. Anak ng kagwang. Hindi ba nakukonsensya itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez sa pinanggagawa nila? Kasi ako nakita ko si Saldico na konsensya na kaya nga kumanta eh. Kumanta siya kasi nga siya po yung binaon. Siya po yung binibira ngayon. Kamalas-malas nila, buhay pa si Saldico. So ito nakapagsalita ho ng katotohanan. At sana Saldico, isagad-sagad mo na ho ito. Ganito po ha, bakit po natin pinapaniwalaan si Saldico? Simple lang ho. Pinapaniwalaan po natin si Saldico dahil siya po yung pinaka eyewitness sa mga nangyayaring paglilima sa kaban ng bayan. Kasama siya sa sindikato. Kasama siya dito sa pag-upirit ng sindikato mafia sa ating bansa na bilyones yung dinideliver. Pera ng bayan. Kadami-daming pera niyan. Anak ng kagwang. Kaya pala lubog tayo sa baha. Kaya pala naghirap tayo. Itong gobyerno ni Bongbong Marcos, pag paniwalaan natin si Saldico, nilimas talaga ang kaban ng bayan. Sinimot ho. Ang masaklap niyan, utang pa ang mga yan. Utang yan, tapos tayong nagbabayad. Inuutang sa ibang bansa, nag-i-interest, bagsak ang ekonomiya, tapos tayo ang magpapasa nito. Hindi lang tayo.
Pati kayo, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, kayo, ako, tayong lahat ang magpapasan nito. Ang kawawa, yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga inosenteng mga kabataan, hindi pa nga lumaki, wala pang trabaho, may utang ka na dahil sa kagagawa ng gobyernong Marcos. Ito yung tinatawag na ebidensya. Ito yung katotohanan na hindi po pwedeng kalimutan natin ito. Dapat isampal natin ito. Isampal natin sa mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Mga supporters ni Bongbong Marcos. Yung mga galit sa mga Duterte, anak ng kagwang kayo, gumawa kayo ng kwento. Ito yung totoo. Mga kurakot, mga nakaupo sa palasyo. Mas credible po itong si Saldico. Dahil yung mga sinasabi ni Saldico, tumutugma doon sa sinasabi ni Orly Gutisa. Na si Orly Gutisa, ito naman yung pinagbabasihan, yung testimonya niya na kinasuhan si Martin Romualdez at si Saldico. O, ito na. Sampal sa mga pagmumukha ninyo yan. Wala na, bagsak na dito si Bubuhay, pati si Martin Romualdez, wala nang takas ito. Tuloy, Saldi. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nagpag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Uy! At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. So ito na ngayon. Nung una nag-ano tayo, kumbaga nag-iisip tayo, no? Ang talagang nagko-control at nangungurakot sa kaban ng bayan, ang utak ng lahat nito ay si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez yung umaharap, anak ng kamuti. Si Martin Romualdez mukha palang buhayang-buhaya na eh. Pero ito lumalabas sa mga testimonya ni Saldico, si Bongbong Marcos yung mastermind. Si Bongbong Marcos yung mga nag-uutos. Tingnan mo ang sabi, pinapagalitan daw si Martin Romualdez ni Bongbong Marcos dahil matumal ang remittance. Kitangina mo, Bubuhay, kala mo may kamag-anak ka nagtatrabaho sa abroad kasi naghintay ka sa remittance. Bilyon-bilyon. So ito na ngayon, napapasil na natin. Ang pinaka-mastermind, ngayon na tinutukoy ni Saldico ay si Bongbong Marcos. At lahat itong mga to, si Martin Romualdez ay bataan ni Bongbong. O ngayon, Martin Romualdez, kumanta ka. Isabi mo na ang lahat-lahat. Magkantahan kayo ni Saldico at ikanta ninyo yung totoong nangyayari dyan sa paglilimas sa kaban ng bayan. Ingat, tuloy natin. Oh. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction Yusek Cadiz, no? Yung Jojo Cadiz man yung sinabi niya. So yun lang ang pinagkakatiwalaan para hindi maglilink. O Saldi ha, si Yusek Cadiz lang ang magde-deliver. So ipatawag nyo rin ito, Senate Blue Ribbon Committee, puta kasayang talaga, no? Ako nang hihinayang pa ako kay Senador Marcolita. Kung Senador Marcolita ngayon ang nakaupo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, malamang sa malamang lahat ng pinangalanan ni Saldico ay pinatawag na. Yung mga bersamin, putang ina, nasa na ka na Panfilo Lacson, bakit hindi ka pinatawag mo to? Patawag nyo. Yusek Cadiz, puta kung si Marcolita pa ito, hindi sana tapos na ang maliligayang araw ng mga kawatan at tumbok na. Nakabumbong Marcos. Kung may kahiyan ka pa, mag-resign ka na tol. Wala na, masyado ka ng wasak na wasak, sira na ang pagmumukha mo. Ngiwi na, kurakot ka. po sa akin ni dating Speaker, Martin Romualdez, ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Uy! Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. So ito yung, pag naalala ko po, ito yung sinabi yata ni Orly Gutisa, na nabili yung bahay doon sa isang sino ba yung Chinese na yon? Utsaw, nagkakatotoo lahat ng sinasabi ni Orly Gutisa. Michael Yang, no? Yung dating bahay ni Michael Yang, nabili na ho, ang sabi ni Martin Romualdez, pero si Bongbong Marcos pala ang nagbili. So doon i-deliver at bagsakan ng mga malita-malitang pira doon ang deliveries. So ibig sabihin, putang ina, sa mga almost 4 years kayo, mga lampas 3 years na kayo, animal kayo na sa pwesto, ang ginagawa ninyo, nangungurakot lang kayo, putang ina nyo, sarap ninyo pagmumurahin kaliwat kanan, no? Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Yusek Jojo Cadiz, sasabihin na naman ni Lacson, nagamit na naman ang Pangulo ni Yusek Cadiz, anak ng kamote. Hoy Lacson, huwag mo kaming gawing taka. Lumang tugtugin na yan. Kasi nung unang siniwalat ni Saldico, yung si Bersamin, sinabi, nagamit si Bongbong Marcos ni Bersamin. So malamang ito, ang depensa na naman nila, si as usual, pabalik-balik na script, nagamit si BBM ni Yusek Cadiz. Malamang ito yung ribat nila. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, A total of 1 billion, yung nabasa ko po kanina. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver
na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Puta, hindi na kontento, abangan ang part 2. Kung tangin na mong BBM, meron ka ng 56 billion, 57 billion na i-deliver na lahat, ayaw mo pa rin makontento, anak ka ng kagwang ka. Ang dapat sa'yo, tirikan ka ng kandila, buang ka. O ito, sino po ang mastermind? Sino po ang naglima sa kaban ng bayan? Kung ang pagbabasihan po ng taong bayan, itong mga isiniwalat ni Saldico, wala na pong iba. Ang mastermind na tinutukoy, itong dalawa, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, na ngayon ay nagdrama-drama ang mga hinayupak. O, nagtuturo ng masisisi. O ito, yung sinabi ni Saldico, bago natin si Bongbong Marcos pakinggan yung mga dipinsa niya, anak ng kagwang. Yung sinabi ni Saldico na gawin siyang terorista ng Marcos admin, sinagot po ni John Vic Remulla. O, narito po yung kasagutan ni John Vic Remulla. Narito. Pakinggan natin. Vic? Wala ko nakikita ng ganung effect. Wala naman siyang pinapatay. Sa pag-alam ko, wala naman siyang pinapasabog, wala naman siyang ginagawa. So, wala akong makita to that effect. At least to my appreciation, wala akong makita. Wala akong makitang basihan. So, itayin na lang natin ng SOJ. Sila siguro magkasabi. Pero to my personal knowledge na ng sinabi niya, wala akong makitang basihan para i-label siyang terrorismo. Pero wala sa akin lahat ng ebidensya. So, itayin natin. Umuwi ka na. Hinihintay na kita dito. Kailangan mo humarap sa batas. Gugurgurin mo kasi. Dahil nagugurgurin yung pag umuwi. Tingnan mo, di magkapareho yung ano niya. Hindi parang, walang conclusion yung sinabi niya na sinabi ni Saldico ay gawin siyang terorista. Kung wala kayong plano na gawing terorista si Saldico, dapat ang conclusion mo, wala. Kahit SOJ, walang ganon. Pero ito iba. Sa akin, sa kanya daw, sa DILG, walang ganon. Pero iwan ko lang sa SOJ, sa Department of Justice. So, malamang, may niluluto kayo dyan sa Department of Justice kasi Department of Justice man ang naghahanap ng ebidensya. Ang sabi niya, iwan ko sa Department of Justice kung gawin nilang terorista si Saldico. So malamang, doon po ang bagsak, maging terorista si Saldico. Gawain naman ho ninyo, ginawa na ho ninyo yan kay TV. So hindi na po yan na nakapagtataka. At nangyayari na po yan under Marcos admin. So ito, pakinggan rin po natin dahil hinahanap na po nila si Saldico, no? At nagmayabang na ho si Bongbong Marcos na ayan na, may warrant of arrest na at may nahuli na. Putsa, hindi daw nila mahuli-huli si Saldico eh. Tingnan, pakinggan muna natin si Bubuhem kasi naghuhugas kamay. Akala mo naman walang ginalaman, itinuro ko naman mastermind. Nagmayabang siya na may nahuli na daw. Ito, pakinggan natin konti, yung presidente natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Ang galing mo Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Dapat yan, BBM, ang sinabi mo, sumuko na tayo. Kasi kayo man yung kasapat. Putang ina, sinabi na ni Saldico, dapat sumuko na tayo. Ganun yun. Sumuko na kayo. Isuko mo yung sarili mo, magandang Pasko namin. Magpakulong ka, magandang Pasko namin. Yan ang totoo dyan. Mantakin mo, sino ba yung mga nahuli nyo? Yan, puro mga sapsap. Mga dilis. Ayan, hindi natin kilala yan. Anak ng kamote na yan. Yung kilala ko lang dyan, si Saldico. Nasaan si Bunuan? Nasaan si Martin Romualdez? Wala, puro mga sarswila, puro optics. Ni minsan, yung mga pangalan na yan, hindi man nabanggit yan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit nabanggit ba yan? Wala. Sa mga investigasyon, wala. Iwan natin sa ICI dahil hindi naman natin naririnig yung ICI. Wala na. Huwag na natin iligaw ang ating mga sarili. Huwag na tayo maniwala dyan. Ang taong bayan, ang tinuturo na po ngayon, mastermind, tinuturo ni Saldico, ay si Bongbong Marcos na po at si Martin Romualdez. Wala na hong iba. Meron na pong listahan
Meron ng listahan ng mga deliveries, 56 billion. O ano pa ba ang hinahanap natin? Meron ng mga resibo, sinampal na ng husto. Dahil na itong mga militar tulog pa rin. O ito po yung mga sinabi ni ano. O kamalas ninyo, may picture si Saldico. Yan po yung mga picture ng mga malitang i-deliver ni Saldico. Yan, kailan ba deliver? 2024, anak ng kagwang magkano deliver? 1 billion, oh. Wow, May 2024. O, tingnan natin yung mga delivery, oh. Yan po, patungayan nyo po ang mga delivery ni Saldico kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, October 2. Yan yung mga mali-malita, bigyan nyo ako ng isa. Putangin na ang dami, may sports car pa sa gilid, oh. Diyos ko. Parehong lugar lang din ang dinideliveran. Tingnan mo yung sports car, yan pa rin po. Yung sports car na yan, o katabi, oh. Grabe, talagang ang lalaki ng malita. Kailan kaya ako magkaroon ng malita? Tingnan mo yung sports car na yan, sim pa rin yung sports car, yung mga sasakyan, malagit na dinideliveran yung nila. Putang ina, legit. Legit na legit ho. Yung delivery. Malita-malitang pera. Hindi ba ho magagalit tayo dito? Okay lang ba sa taong bayan ang ganito? Ayan po yung ebidensya. Nagsasalita, may resibo, may ebidensya, may patunay na yung mga sinasabi niya ay totoo. Hindi lang ho ito ano, hindi lang to basta-basta. Putang ina nun, buti ka, Saldico, nag-record ka. Ayan ho. Nag-record talaga yan po yung mga malita-malitang. Kung ikaw taxpayer, magagalit ka. Lahat naman tayo taxpayer, mabubuwisit ka. Yan yung malita na binanggit ni Orly Gutisa. Ang tanging nagbanggit ng malita si Orly Gutisa eh. Na ngayon pinalakas na ni Saldico. So wala nang takas. Ni minsan hindi naman sinabi ni Saldico na si Orly Gutisa sinungaling eh. Merong sinabi si Saldico, totoo lahat ng sinasabi ni Orly Gutisa na surprise witness ni Senador Marcolita na ngayon ay sinisira ni Panfilo Lacson. Ayan po yung malitang pera dyan. Nasaan na kaya yung pera? Yung tanong niya natin dyan ha. Yung ganyang karaming pera, nasaan na kaya? Saan po ito napunta? Kaninong bank account ito? Puta, mga offshore account to. At puno po ang kanilang mga account ng pera ng bayan. May gaba rin. Yung mga hinayupak na yan at darating ang panahon, makarma kayong lahat, anak kayo ng kagwang. Pera natin yan. Inuutang pa yan. Inuutang nila. Tapos tayo ang magbabayad. May interest pa. Yan po yung resibo ni Saldico. Patunay yung kanyang mga sinasabing deliveries. Nahanap nila si Saldico. Hindi nila mahanap-hanap eh. Sinusugod nila yung bahay ni Saldico. Putang ina, ba't yung susugurin? Wala nga si Saldico. Mga hunghang talaga sarap pag-uuntugin. Tingnan, pakinggan natin itong ano. Ito ba yung deliveries? Hindi pala yan. Anima, sige, WM. Okay, ito ha. Pakinggan natin itong si John B. Crimolia. Kasi, tangina, hindi na daw nila mahanap si Saldico. Nasa Europe. Pakinggan natin, oh. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi pa siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Secretary. Ang hula lang namin, reportedly he has another passport that he's using. Thank you, sir. One Ano more daw? Ang hula lang namin. Putangin ng mga tao ito. Putangin ng intel funds na yan. Itapon nyo na yan. Kunin na namin. Kurakutin nyo na naman kasi yan eh. Ang hula lang daw nila ay gumagamit ng ibang pasaporte si Saldico. Hula lang. So naghula-hula kayo. Maini mo. Anak na. Putangin na, nakakahiya po itong gobyernong ito. Ang hula lang daw namin. Ba't ka nagsasabi ng ganon? Na gumagamit si Saldico ng ibang pasaporte. Inang huhula lang pala kayo. Putangin na, nagpahula kayo sa Quiapo. Nagpahula kayo sa manghuhula. Oh my gulay, ng kayang bansang ito, anak ng kagwang kargado ng mga sindikato at mafia. Hula lang daw. Hindi daw totoo. Hindi totoo yun. Na gumagamit ng ibang pasaporte itong si Saldico kasi hula man ang sinasabi. Putangin ng intel funds. Kinurakot din ninyo kasi wala kayong nakukuha na eksaktong impormasyon sa mga pinaghahanap ngayon ng ating batas. Kasi nang hula kayo. So malamang yung intel funds inubos kasi wala kayong nakukuha ng impormasyon at puro lang mga maritis at mga chismis lang yung mga pinagsasabi ninyo, anak ng kamuti kawawang Pilipinas. Oh, ito. Itinanggi ni Bubuim. Itinanggi ni Bubuim yung sinasabi ni Saldico na nag-deliver ng 56 to 57 billion. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former former Ako Bicol Party List Representative Saldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in 56. kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims. Oh, lol. Fake news na naman. Nung una, AI. Tapos hindi AI, fake news. Putangin na talaga, mapagpaglin lang itong si Bubuin. 57 na billion po ito ha. Delivery, 57 billion. Eh nga, tuloy oh. And say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Uy, Harapin sabi niya ka yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo?
Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Umiiyak na. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Lumuwi ka. May akusasyon ka sa akin, nandito ako. Wala na, Nyor. Ano? Gawin yung pareho. Para patas lang naman. Thank you very much, Mr. President. That ends our Alright, press conference thank you. this afternoon. Thank you very much. Gawin pareho, paldong-paldo ka na ka eh. Putang ina, 57 billion, mangiyak-iyak ka. Paano nga uwi, ginugurgurin mo daw, sabi ni Saldico. Huwag ka munang umuwi, Saldico. Tandaan mo, part 1 pa yon sa series, season 2 ng mga pagkanta ni Saldico. So, meron pang part 2, part 3. Malalaman natin ito. Bukas, sigurado, meron na naman. Putang ina, pinasakit ni Saldico ang ulo ng mga supporters ni Bongbong Marcos, pati si Martin Romualdez. Wala na. Natuliro na si Bongbong Marcos, kaya ngayon, ito, pati kapatid niya, itinanggi na niya. Okay, Ninang. Sumakit ulo ni Bongbong Marcos sa mga pasabog niya na Saldico sa deliveries 57 billion. Pati kapatid itinanggi na. Sabi ni Bongbong, di daw niya kapatid si Amy Marcos. Oh. Good afternoon, sir. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about It's. O talaga ng buwang. Sabi ni Abalos, hindi adik. Kasi ang gating naman sa pagsumagot sa mga katanungan. Ito na ito, ebidensya. It's, utal. Ingat tuloy. family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Nabaliktad na ngayon. Siya na daw nag-alala, no? Siya na daw nag-alala kay Amy Marcos. Kung ikaw yung panay pulbos, ikaw yung nangungurakot, nag-alala ka kay Amy. Tangina. Ang naman mga mga ngagba talaga, binabaliktad ang buhay, no? And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi daw niya kapatid. Kapatid, impostor. Yung pumunta sa INC rally, pinagsalita, so impostor yon. So hindi niya kapatid, sino yon? Nabubuhay mo. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. That, hindi daw siya yan. That, hindi siya yan. Hindi siya yan. Eh, sino yon? Ito na yung sinasabi natin. Si Bibi, may nakikita siya na hindi natin nakikita. Yun ang nakakatakot. Kasi minsan kausap niya, multo. Hindi nga talaga. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, sir. President. For the last question. Anak ng Gawudi, no? Binaliktad si Amy. Mukhang si Amy Marcos ang may sakit. Amy, mukhang ikaw yata yung pulburunik eh. Nag-alala daw si Bibim sa'yo. Wala ka na daw sa katinuan. Baka pwedeng magparehab ka. Okay, Ninang. Adik is adik talaga. O, tingnan mo sinagot siya ni Amy dyan eh. Sabi ni Amy, Bungbong. Ako tubong. Kung ano-ano nang nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. May sama, siyempre si Amy concern eh. O di patunayan mo daw na mali si Bubuim. Patunayan mo na mali ang kapatid mong Senator Amy. Na hindi ka addictus bididictus pulburonik. Simple lang naman. Hair follicle drug test. Bukas na bukas. Punta si Pulong, panay hair follicle eh. Pero wala namang issue kay Pulong na addictus si Pulong. Gumagamit ng pulbos. Pero ito, grabing issue na yan. Tinira na ng kaibigan, tinira na ng kapatid, na gumagamit ng pulburon. Wala pa rin. Talagang ang ng panga, ang tibay ng panga. So nagtanggihan na kayo, hindi na po kayo magkakapatid ngayon. So kailan, di ba isa nanay nyo, si Imelda Marcos pa rin? Bakit nagtanggihan kayo? Simple lang naman bubuim yan. Kailangan mo lang magpa-hair follicle drug test para mapatunayan mo na itong si Senator Amy na itinanggi mo ng kapatid, itinakwel. Itinakwel. Bongbong Marcos si Senator Amy bilang isang kapatid na babae. So wala na siyang kapatid na babae.
Ay, meron pa pala yung isa puting buhok, di ba? Meron eh. Inuwi, no? Ay, nagsakitan kayo ngayon. Pero ang advice ko lang dito kay BBM, hair follicle drug test na lang, sir. Para matapos na po ang issue na kung ikaw ay gumagamit ba ng polvoron or hindi. Kasi puta, nakakatakot na ang pagmumukha mo, sir. Lak na ang panga.